Okay mga kaibigan, manunood na naman po tayo ng balita. Ating bibigyan ng reaksyon at opinion. Anong meron po dito? Galing sa Pinas News Insider, nasa description niyan. I-subscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Ito po ang ating panonoorin na galing po sa Pinas News Insider. Ang title ay Heto na ang good news, BP Sara PRRD pinakita mga resibo. Admin, senator, nagwala lahat. Hindi. Question mark, may question mark. Marcos umamin na. Ito yung tinatanong yung mga senatorial candidate na kung sila ba yung mga ngampanya ng parang negative o yung mga bumabanat, ganon. Sabi nila hindi. Bakit po yung si PBBM nagsalita, nagparinig doon sa mga kabilang kampo? Ang plano kasi po ng kampo ni PBBM, yung mga senatorial na yon, walang banatan, ganon. Sabi, bakit bumanat po si PBBM? Sabi nila, hindi namang kandidato yun. Ba't yung pinagsalita? Tingnan nga natin kung ito, syempre, pakitaan muna ata ito ng nagawa ng ating admin ngayon. Admin tuloy. PBBM o Duterte? Sino ba talaga ang mas magaling? Para sa akin, syempre, Duterte. Okay. Pakinggan na po natin anong meron dito. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Matapos ang walang katapusang atake sa mga Duterte at lumabas sa mga balitang walang nagawa raw ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas, taong bayan. Walang nagawa? Sige nga, tignan mo, silipin mo yung license mo kung 10 years. Tapos tignan mo rin yung ID mo kung meron kang national. Pwera na lang sa panahon ngayon, parang hindi na inaasikaso eh. Tumingin kayo sa iba't ibang lugar, ang gaganda ho ng tulay. Tumingin kayo sa... marami mga kapatid, tuloy tayo. Tila binalikan ng mga loyalista at ang gobyerno ngagba, tila sinampal ng katotohanan at mga resibo o katibayan. Pinakita na. Pero bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Totoo pala talaga ang binitawang pahayag kamakailan lamang ng Vice President na si Sara Duterte kaugnay sa mga big ticket project kasama ang Build program na ligasiya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi nga ngayon, wala eh. Wala. Tignan mo, ang kaganda niya no? Ngayon, wala. Nga. Ano ba ang mga big project ng ating PBBM ngayon? May nakita ba kayong mga project na bago? Mamaya, susubukan ko pong magpakita ng iba pang mga video clips. Tingnan ho natin kung ano pong mga nakamit ng ating PBBM ngayon. Ganun ba katindi? Ganun ba kalakas? Tuloy muna na tayo dito ha. Kanyang naumpisahan at ngayon tila nasayang lang, tila nawala na dahil sa naudlot na umano'y pangako ni Bongbong Marcos na ipagpapatuloy. Ngunit tila hindi natuloy. Ano ba kasing meron, Mr. President? Ikaw pa ba ang nasusunod? Ako ho'y nagtatanong lang. Biruin nyo, nangampanya ka dati, hindi ka bumabanat. Pero ngayon, bumabanat ka na. May pasuka-suka reference ka pa, ha? Ayan tuloy, nabansagan team sinusuka. Nadadamay tuloy yung mga kandidato mo. Bumabanat ka, tapos sabi nila, hindi ka naman daw kandidato. Sabi ni Tito Sen, di ba? Inihiwalay ka na sa kanila. Tapos sabi ni Pacquiao, yung mga nagpaparinig daw, bla bla bla, di ba? Ang gulo ng mga alyansa mo, kahit sabihin mong kompleto ang mga aliado-kalyado mo, okay na po sa amin yung kulang, basta solido, ganon. Marami nga kayo, yung iba, Manny Pacquiao, iba-iba sagot. Si Tito Sen, hirap na hirap magpaliwanag sa inyo. Di ba, Tito Sen?
Tuloy po tayo. At ngayon, tila binalikan ng karma ang mga loyalista at kumakalaban ngayon sa mga Duterte na nagsasabing walang nagawa raw ang dating administrasyon sa pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos lumabas ang isang balita na tila matapang na ibinunyag umano ng veteran broadcaster na si Ted Pailon sa kanyang programa mismo sa radyo na kung saan maging ang buong Senado ay tila sobrang nagulantang matapos malaman na wala raw palang kaukulang pondo o budget para sa kasalukuyang taon ang mga isa sa sobrang napaka-importanting proyekto Ano ng yun? Department of Transportation na Department of Transportation, nga din. Putik naman yan. Matanong lang po, ano bang klaseng pamamahala meron kayo ngayon? Bakit nakatutok kayo sa puro ayuda? Oy, gising mga Pilipino! Kapwa nating Pilipino, yung lahat na may mga utak dyan, taas ang kamay, energy ball! Huwag kayong... Yung iba kasi sa mga taga-kabila, alam ko nahihirapan na kayong magpaliwanag, pero kaya nyo yan. Hinili nyo yan eh. Panindigan nyo yan. Magkano binayad? Eh, mahal siguro. Pero doon sa mga kuya natin na nagtatanggol dito sa kay PBBM na to, eh, mag-isip-isip ho kayo. Yun lang masasabi ko. Hindi ho tayo Kung iba nag-aaway, dito po hindi ho tayo magkakaaway. Wala naman tayong pakialam sa mga personalidad ninyo. May kanya-kanya man tayong opinion. Nataon lang na mas maganda po yung pinaniniwalaan namin kasi totoo. Kayo, nandiyan na, isang damukan lang yung mga ebidensya. Halos pikit mata pa rin kayo eh. Lalo na doon sa mga kuya naming nagsimula pa nung eleksyon dati. Uniteam. Pucha, ang gagaling magpaliwanag ng mga yan. Pero ngayon, hindi mo na alam kung mas mababaw pa sa pinakamababaw. Yung mga paliwanagan, mailusot lang. Putik niyan, dinadamay pa yung mga Biblia eh. Wala lang. Naiisip ko lang. Mahirap yan. Bala kayo dyan. Yung iba sabi, yung isa mag-aaral pero hindi na, ewan ko, sabagay, baka nag-aaral. Mga kapatid, kahit kayo, di ba, nakikita nyo na sobrang linaw. Sobrang linaw na po ang nangyayari. According to Tatay Digong natin, wala man lang mga big project, main project na talagang masasabi mong matindi. Kayo ba may nakita na kayo? At ako titingin ako kung may nakita ako ha. Saglit lang ha. Ito. Huwag muna tayong lumayo. Silipin muna natin to mga kapatid ha. Usog ko ng konti. Ayan, play natin. Ang tanong ng bayan. Ang layo pero sige ito. Ito muna nahukay ko eh. Marami itong video na to eh. Sayang baka hindi ko to ma-release sa iba. Sinusuportahan mo ba o hindi ang panukalang dapat dumaan sa mandatory random drug testing ang mga elected at appointed official ng gobyerno? Mga kandidato, bumoto na ho kayo? Yes? Kumbaga, sinusuportahan mo ba yung test? Kasi pag hindi, anong ibig mong sabihin yung mga kapulisan natin? Di ba? Malay mo, meron diyang mga ano-ano at mga negative na nagpupulboronic. Di ba? Tapos, hindi kayo sang-ayon na magpa-testing ang mga elected at appointed official ng gobyerno? Tingnan nyo, nag-yes. Or no? Si Castro nag-no. Bakit? Napaka-kontrabida naman nito. Paano natin malalaman kung matino ang ating mga lespo kung hindi ititest? Di ba? Ito pa nag-no. Tandaan nyo yung mga nag-no ha. Ito pa may nag-no. Yun pa. Ayan, isipin nyo na lang mga kapatid, yung dun sa mga nagnono, nakakakilabot po kung sila ang mamumuno sa ating bansa. Kasi biruin mo, kahit mga pulis, hindi natin alam kung gumagamit o hindi
Maraming matitino, pero lahat ba matitino? Kung hindi mo yan ititest, di ba? Eh baka kung anong meron. Minsan, may pulis nga na pinagtatanggol yung ano, di ba? O, wag na natin ituloy yun mga kapatid. Nahukay ko lang. Actually, marami pa. Itatagal lang yung video natin eh. Panoorin na lang muna natin to. Ang inaasahan mismo ng taong bayan na magbibigay ng benepisyo sa ating mga commuters. Wala. Eh, tingita mo. Ang ganda pala ng mga plano sana, oh. Yung Baywalk ng Manila. Manila Bay. Ang ganda na. Diba? Dati basura. Huwag yung sabihin walang nagawa ang Duterte. Para naman kayo mga gunggong. Sino bang nagsabi niyan? Kagunggungan. Totoo naman eh. Nakikita mo may ginagawa eh. Diba? Hindi, sasabihin nila. Yung lisensya, sabi mo 10 years. Ba't si Duterte bang na gano'n yun? Diba LTO? Mga ganon-ganon. Sample lang, sample. O, yung Manila Bay, siya ba mismo nagnalinis niyan? Hindi naman siya naglinis niyan eh. Yung mga ibang ayan siya naglinis niyan eh. O, yung mga sinasabing tulay, siya ba naglinis niyan? Hindi naman eh. Hindi naman siya gumawa niyan eh. Diba? Ganyan kagunggong mag-isip yung iba. Pero lagi niyong tatandaan sa administrasyon ng ating Pangulong Duterte, maraming nagbago. Ayaw lang nilang tanggapin kasi nga ayaw nila sa Duterte. Ayaw nila sa Duterte kasi hindi sila makakakurakot. Yun ang katotohanan doon. At kasama nga rito ang mga sumusunod na proyekto: support to foreign assisted projects, MRT Line 4 Project, Davao Public Transport Modernization Project, DPTMP, North-South Commuter Railway System. Wow, North-South. Meron pa nga dito, Luzon, Visayas, Mindanao, i-connect eh, no? Sayang. Cebu Bus Rapid Transit Project, Metro Manila Subway Project, PNR South Long Haul Project. Kita mo. Ang mga nabanggit na mga proyekto ay kasama di umano sa listahan sa foreign assisted project na popondohan sana ng gobyerno ngayong taon. O, anong ginagawa ng gobyerno natin? Nakita nyo ba yung mga picture na to? Yan, sa likod. Di ba? Sa tingin nyo ba kayang ibigay yan ng ayuda? Sabi ko naman sa inyo, okay yung ayuda. Pero hindi ho yan nakakagawa ba yan ng magagandang tulay? North to South, etc. Ewan ko ba, Mr. President naming mahal. Ano na? Ba't ganun? Ikaw pa ba ang nasusunod? Ako yung nagtatanong lang po. Tuloy na tayo. Na malalaki at isa sa pinakamahalagang proyekto. Siyang nangangahulugan lamang di umano na ito ay nakalagay na umano sa hindi itinuturing na mga hindi importanteng proyekto at walang kaukulang pondo. Kaya tila nagkatotoo lahat ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na diba? Hindi siya nagkakamali na nakatingga na lang ang mga big tickets project na ang mga pinangako raw umano noon ni Marcos Jr. ay kanya raw ipagpapatuloy ang mga nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mindanao Rail, sayang Oh no! Ay nako, nakakalungkot lang isipin. Tignan nyo to. Sabagay, pagbayad wala, hindi, wala yan. Mamin, napag-iiwanan na tayo. Ano ba, mula noon hanggang ngayon, puro pag-abroad na lang ba ang sagot sa kahirapan? Yung mga ibang kapwa nating Pilipino, ganun-ganun na lang ba? Ayaw nyo ba na tayo naman po ang pupuntahan kasi mataas ang sweldo sa atin? Nakakapanghinayang itong mga pinapakita na to kung hindi magagawa. Ayuda! Bibigyan ko kayo ng ayuda. Yung para kasing tinutulungan mong maging tamad ng mga tao. Parang lang naman, Kaya hindi naman tayo tutol dyan. Paminsan-minsan pwede, pero hindi naman lagi. Yung iba nagpapakasikap. OFW, yung mga OFW na yan, ang dami pa nilang ginagawa doon. Hindi lang iisa ang kanilang trabaho. Kaway-kaway sa mga OFW nating mahal dyan. Saludo po tayo sa inyo. Nagsisikap sila. Samantalang yung iba, bibigyan lang ng ayuda. Hindi na magtatrabaho yan .
Ano ba naman yan? Alam nyo wala ho sanang masasaktan. Ito'y reaction video at opinion lamang ng katulad ko at yung iba pang mga subscriber ko na iisa ho yung damdamin namin. Gusto ho natin ng pagbabago sa Pilipinas. Ayaw ba natin ng mga ganito? After ho niyan, meron pang mga kasunod niyan kung matino po ang administrasyon natin. Huwag na tayong tutulad sa mga ibang bansa na talagang lumubog. Naalala nyo saan bang ano yun? Ang dami-dami nilang pera, pinapala yung mga pera nila, sobrang kakapal ng pera nila, pero maliit ang halaga dahil sa mga maling pamamalakad ng gobyerno nila. Huwag ho tayong maging ganito. Gusto nyo rin ba maging North Korean tayo? Na halos ikulong na tayo sa ating sasarili nating bansa. Ang pangit na mga pamamahala nila. Ayaw nyo bang umunlad tayo? Tanggalin ang korupsyon. Hindi po Duterte ang nangungurap, mga kapatid. Merong ebidensya na gusto po nilang magbago ang Pilipinas. Maganda ang Davao City. Ang Pangulong Duterte, maganda po. 80% diba satisfaction ratings. Bilyong ulit ko nang sinasabi to sa channel ko. Huwag na po kayong magkakamali ng iboboto ninyo. Huwag nyong piliin yung mga sikat. Pwedeng sikat pero basta pwedeng may magawa. Kahit wala ka nang ginagawa, putik, huwag ka lang maging korap. Ngunit ang mga pangakong ito ay tila napako. Lumabas nga ang balitang ito ay hindi naman mapigilan Ayan. na madismaya ng marami sa ating mga kababayan at hindi napigilang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Yes. grabe, nasayang lang talaga lahat ng pinagura ng Duterte administration. Oo. Sinayang lang ni Marcos Jr. Nangangalahating termino na, wala pa rin nakitang proyekto, wala Wala. pa ring pagbabagong napatunayan sa Pilipinas. Grabe na talaga ang gobyerno na ito. Mga big tickets project ni Pangulong Duterte, hinurgor lang na parang walang nangyari. Wala nang ginawa ang gobyerno na ito kung hindi ang pagkamkam sa kaba ng bayan at ang pamumulitika sa mga Duterte. Ang lupit talaga ng Pangulo ngayon. Sobrang napakawi. Kinokontrol lang ng Kongreso. Grabe walang power. Grabe lahat ng tickets project ni Duterte na lusaw na. Walang pagbabago sa panahon na ito. Puro lang pagkamkam ng kaba ng bayan at sobra pangganid sa kapangyarihan. Puro na lang atake sa mga Duterte na hindi naman yan ang tunay na problema ng taong bayan, kundi ang masyado ng mahal na mga bilihin. At Oo. mas dumadami pa ang naghihirap. Dapat mabalik na talaga ang mga Duterte dahil kung Dapat. tatagal to, lulugmok tayo sa kahirapan. Grabe. Wala talaga kayong utang na loob, no? Sa kabila ng lahat ng tulong ng mga Duterte, lalong-lalo na noong pinalibing niya sa libingan ng mga bayani ang iyong Yes. amang si Marcos, ay ito Ay, tayo, tignan natin pa ang isusukli mo. May paiyak-iyak ka pa, PBBM. Drama lang pala lahat yon. Sa dami-daming pwede mong hindi ipagpatuloy. Yung big tickets pa talaga o build legacy na sana may malaking tulong na maibigay sa taong bayan. Wala na talaga sa katinuan ng gobyerno na ito. Sobrang napakawi. Kontrolado lang ng Kongreso at ni Tamba na nag-aastang presidente na ngayon. Nakakahiya na kayo. Parang siya yung nasusunod, mga kapatid, no? Wala tayong magagawa, wala. Ganun ho talaga Alright. Siguro hanggang dito na lamang. Yung isang channel ko po, ilalagay ko dyan sa baba. Anong Meron TV. Ipagpapatuloy po natin yung panonood dito at pagbibigay po ng reaction. Samahan nyo pa rin ako. Maraming salamat po. At syempre, mag-subscribe po tayo. Salamat!